Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right on time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right on time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tinan mo ka ako yung si Percy ka, ako magaling talaga. Talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo.
Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Bueno, mga kaibigan, pasensya na ho, ano. At tayo po ay nawala sa Facebook. Ha? Merong nagpe-play ng music, ha? Yun daw ang dahilan kung bakit binablock kami ng Facebook. Dinidispute ho yun yung music na yun dun sa commercial, di ba? Dahil yung commercial na yun, nagbayad ho sila doon sa ginagamit nilang music. Bueno, kung yun ang dinidispute, hindi muna natin ipe-play yun, yung isang commercial natin, na meron music. Ang alam ko, nagbabayad yun ng rights doon sa kung sino man yung nagke-claim na yan. Napakawalang hiya nitong mga ito Sino nagke-claim? Sila o yung FB? Hindi, yung may-ari daw. Yung may-ari, walang hiya ka nagbayad sa inyo di ba? Walang hiya ito, ano pangalan nun? AMP? Oo, sweet. Sweet, AMP Sweet. Mandurugas ito, mga kaibigan, ano po. Ngayon, ito na ho, puntahan na lang natin itong mga pag-uusapan natin, mga kaibigan. Sabi ho ni Teddy Boy Locsin, kanyang tinututulan itong panibago na namang pakana, plano na maibenta itong 4 na property ng Pilipinas sa Japan. Ito ho ay ibinigay ng bansang Hapon sa ating pong bansa bilang reparation o war damage doon sa World War II, yung ikalawang digmaang pandaigdig. Ang sabi ni Locsin, siya po ay nagpadala ng position paper sa Kongreso para tutulan yung pagbebenta nitong mga properties na ito na itinulad niya sa World War II attack perpetrated by Filipinos on our own patrimony. Sa inchik nga, hindi kayo kumikibo Buong bansa na nga ibinebenta ng gobyerno di ba? Ngayon, kaya hulang natin pag-uusapan ito, maganda ito kasi alam ko ito kabisado ko, medyo kabisado pa natin itong issue tungkol sa mga property natin sa Japan. Ayon dito kay Boy Finger, mga kaibigan, Locsin, yun daw, pagbebenta nito, parang ano ho ito, yung kabayaran nga doon sa mga veterano natin o yung sa bansa natin pagkatapos ng digmaan. At ito, mga kaibigan, ay iniimbok niya yung dinanas ng ating mga veterano para i-justify yung pagbebenta raw nitong properties o nitong mga gustong magbenta. Iniimbok nila, iginigiit nila yung kapakanan kunyari ng mga veterano nung digmaan para maitulak itong pagbebenta ng ating mga ari-arian. Pero sa katotohanan daw, sila ay gusto lamang kumita ng kickback dito sa bentahang ito na pinaplano na naman. There is another plot, sabi niya, to dispose. Meron na naman panibagong pakana na ibenta yung 4 na property sa Japan. Mga kaibigan, yan po ay ano sabi niya? This is a second Pearl Harbor perpetrated by Filipinos. Ang dami pang kalechian itong si
si Luxing, kung ano-anong gusto maging makata, mga kaibigan, ano ho, ang daming paligoy-ligoy. Alam niyo naman tayo, hindi tayo sanay dyan sa paligoy-ligoy Diretsahan kagad, tinutumbok agad natin kung ano yung issue. Lalo na sa ganito, mga kaibigan, na hindi niya ho tinutukoy kung sino itong mga nagtutulak na demonyo, na gustong kumita, ibenta yung property natin para lang sila kumita. Ito ho'y patrimonial property ng Pilipinas. Sabi niya, dollar patriotism. At ang sabi niya ho, not while I am alive. Hindi raw pwede hanggang siya'y nabubuhay. Kaching-kaching, disgusting. Daming kahindutan no? Mga kaibigang pinagsasasabi. I will fight this to their end. Lalabanan niya raw ito. Ang dami na rin sinabi nitong pakshit na to, mga kaibigan, pero hindi lahat tinupad nito bago raw siya lumabas na kahihiya bilang kamote na nagbenta nitong properties na ito, mga kaibigan. Kaya lalabanan niya raw yan, hindi raw siya makapapayag. Ngayon, ang Pilipinas po, merong 4 na property sa Tokyo at saka sa Kobe, sa Japan, mga kaibigan. Ngayon, yung mga properties na yan, war reparation agreement sa Japan noong May 1956 na-acquire yan ng Pilipinas. The most prized of them, o yung pinakamahal dyan, ay yung Roppongi property in Tokyo. One of the most, one of the most expensive, pinakamahal, na ari-arian natin sa Tokyo. Meron pa ho yung 3,179 square meter na property natin sa 306 Roppongi Street, Gocho Minatoku. Ito daw ay nakasurvive, nakaligtas sa ilang pagtatangka na maibenta o kaya mapaupahan. Siguro ang tinutukoy nitong si Locsin ngayon yung pong kinaroroonan ng kasalukuyan nating embassy, mga kaibigan. Dati po, yung kinaroroonan ngayon ng Philippine Embassy, iyan residence ng ambassador natin. Kapag yung ambassador natin, diyan nakatira. Pero, paanong nangyari na wala yung bahay na yan ng ambassador dyan? Sapagkat ito'y tinayuan ng bagong building. At nandun ngayon ang ating Philippine Embassy. Mamaya itutuloy natin yan Noong 1989, ito, tandaan ninyo, 1989, ang administrasyon ni dating Pangulong Corazon Aquino, kung saan naglilingkod si Teddy Boy Finger dati, di ba? Bilang press secretary, tinangkaho yan na ibenta sa halagang $225 million. Humigit kumulang ay 6 na bilyong piso. At the time, sipin ninyo, nung panahon na yon, ganun ang halaga. Mababa pa nga yun Ito'y undervalued Sapagkat yung Roppongi, kabisado natin yan, napakamahal ng lupa dyan.
Kaya karamihan ng mga building dyan, makikita ninyo, makikitid, maliliit lang pero matataas, mga kaibigan. Vertical ang ginagawa sapagkat napakamahal ng lupa sa Tokyo. Lalo na dyan sa Roppongi. Mga kaibigan. Ito daw ay dati na sana ibabay, ang malaking pagbebentahan sana nung balak ibenta yan, para bayaran daw yung taxes sa Japanese government. Di wala nang matitira, mga kaibigan. Pero itong si dating pumanaw na Vice President Salvador Laurel ay nakialam para maipatigil yung bentahan na yan na tinawag niyang priceless. Dahil yan ay nagsisilbing bantayog sa katapangan at sakripisyo ng mga Pilipino na nakipaglaban sa mga sumakop sa atin. Especially yung tinutukoy dito yung Japan. Noong panahon na yon, anong taon yon? 1989 or 1990 yan eh. Si Laurel po ay nagpetisyon sa Supreme Court. At noong February 20, 1990 ay nagpalabas ang Korte Suprema ng Permanent Restraining Order. At sinabi ng Korte Suprema na ang anumang bentahan ng ari-arian ay nangangailangan ng batas na maipapasa ng Kongreso. Ayon sa Supreme Court, it is indeed true that the Roppongi property is valuable not so much because of the inflated prices fetched by real property in Tokyo, but more so because of its symbolic value to all Filipinos. Yun ang sabi ng Korte Suprema. Yan po merong mahalagang simboliko sa mga Pilipino veterans at maging sa mga sibilyan ayon sa Korte Suprema. Sa ibinaba nila noon na permanent restraining order para ipatigil ang anumang bentahan ng property yan. At sabi nila, whether or not the Roppongi and related properties will eventually be sold is a policy determination where both the President and Congress must concur. Ayan po, ito daw pagbebenta, dapat merong, sa buhatan ng Presidente at ng Congress. Meron pa ho tayo, bukod dyan sa Roppongi property na yan. Yung isa, malaki yun. 2,489.96 square meters. Ito yung nasa Nampeiday, sa Shibuya. Malapit din ho ito sa Roppongi. Itong tinutukoy na Nampeiday property natin, ito ho yung dating Philippine Embassy doon sa Tokyo. Malapit din yan sa Roppongi Avenue, mga kaibigan. Kung tawagin nila Roppongi Dori, yun din yan yung stretch na yan. Pero malapit na siya sa Shibuya. Ito'y dun sa Main Street,
Ha? Nasa, ano yan, pagpasok mong ng isang maliit na kalye, nandoon kaagad yung property. Mga kaibigan, halos buka na ito. Halos nasa kanto po. At malaki ang sukat ng lupa. Ha? 2,489.96 square meters. O, napaka malaki na yun pagdating sa Japan, ha? Kasi napakamahal ng lupa, eh. Kaya nga nakikita ninyo, ultimong mga bahay dyan, mga apartment dyan, napakaliliit ng sukat, di ba? Sapagkat mahal ang lote kahit saan sa Japan, lalo na ito'y nasa Tokyo. Ha? Commercial at business district, yung lugar na yan, mga kaibigan. Yun namang sa Kobe, meron tayong 764.72 square meters. Sa Kobe ito, malayo-layo ito. Nagkaroon din tayo dyan ng dati ng konsulado. Pero yung consulate na yan, nilipat na sa Osaka. Pero yung property na yun, sa Kobe, nananatili yun. Yun residential property rin yun mga kaibigan. So ngayon, ito ngayon ang kwento dyan. Ito pong tinutukoy dito na hindi lang sinabi nito si Luksin, sino yung mga nasa likod? Diba? Ba't di nyo ibulgar? Sino yung mga walang hiya na yan na nagtatangkang isibende, isalya? Yan pong ating mga ari-arian, napakalaking pera ho niyan. Siyempre, ang bentahan, hindi naman nila idideklara lahat yan mga kaibigan Ia-undervalue niya yan pagdating sa idideklara sa gobyerno. Pero may mas malaki pang kickback dyan na sila-sila lang ang nag-uusap. Ngayon, sasariwain ko lang sa inyo na noong 1989, alam ba ninyo kung bakit pumutok itong tinutukoy dito na bentahan sa panahon ni Mrs. Cory Aquino? Ang nagbulgar po niyan ang inyong lingkod sa radyo. Meron tayong kababayan doon sa Japan na doon na siya nakatira. Ang trabaho niya ay mamamayan na siya ron, citizen na siya sa Japan. Matagal na siya ron at ang kanyang trabaho ron ay interpreter ng Metropolitan Tokyo Police. At maging sa court ay nag-i-interpret siya English, mga Pilipino, basta dayuhan na pwede niyang pagsilbihan, no? Bilang interpreter, siya ang tinatawag. Hinahire siya, pati ng Tokyo Police. Madalit sabi, itong taong ito, isasariwain ko sa inyo, sa akin nagmula yan, dito sa Pilipinas. Kaya yan, nagkaroon ng Senate investigation yan, noong panahon ni Mrs. Cory Aquino, dahil sa ginawa naming expose, mga kaibigan. Ngayon, itong kababayan nating interpreter sa Japan, marunong ito Marunong siya sumulat, writer. Ano yan? Oxford Fellow, mga kaibigan. Madalit sabi, nung naamoy niya na ibinebenta itong property na to, nung panahon ni Presidente Cory Aquino, tinawagan niya ako para sabihin niya sa akin, sabi ko, disulatin mo. Nung sinulat niya yan, ipinadala niya sa akin ang artikulo at ito po ay inilabas ko sa Manila Bulletin, mga kaibigan. Sapagkat nung time na yon, meron kaming itinayong
wire service, yung Phil and Press, kasama yung ibang mga veteranong journalist dito sa Pilipinas. Mga kaibigan, meron kami, alam niyo yung mga Kyodo News, di ba? Yung mga Agence France Press, Associated Press. Nagtayo kami ng similar na kumpanya. Kasama po ako ron sa mga founder na yon. At yun ang ginamit namin para maipublish ito pong pagbulgar. Diyan po sa bentahan na yan, pinaplanong pagbebenta ng ating property na na-abort o hindi natuloy sapagkat nagkaroon nga po ng Senate investigation at bukod doon, si Vice President Doy Laurel ay naghain ng kanyang kaso sa Supreme Court para ang Supreme Court ay patigilin ang ating pamahalaan na maibenta itong property. Ako po wala namang maipagmamalaki sa ganang aking sarili. Kung hindi, natutuwa ako na nababanggit itong mga bagay na ito sapagkat ito lang ang mga naiambag natin sa ating bansa. Yung maibulgar, yung mga katulad niyan, sapagkat interes ng Pilipinas yan at interes nating mga Pilipino. Hindi ba? Ngayon, dahil nga doon sa pagkakabulgar na yan, ay nagkaroon ng Senate investigation. Yun nga, si Vice President Laurel ay nakakuha ng favorable decision sa sa Supreme Court na nag-issue ng permanenteng injunction para hindi na po matuloy yung pagbebenta. Ngayon, alam ba ninyo yung Pilipino na sinasabi ko sa inyong sumulat ng artikulo ay nung mabalitaan niyang ginagawa yan, alam niyo ginawa niya? Nagrally siya doon sa harap ng property ng Pilipinas. Dahil wala siyang mahikayat ng mga Pilipino dahil at that time, konting-konti pa lang ang mga Filipino resident sa Japan. Konti pa yung mga residente ron. Sapagkat yun panahon pa na meron pa tayong mga entertainers, no? Na bumibiyahe doon, na wala na ngayon. Pero yung mga naninirahan dyan, kung meron man, malalayong lugar Bihirang-bihira kang makakakita ng mga Pilipino na naninirahan na dyan. Citizen siya ng Japan. Katunayan, ang pangalan niya ay Japanese name na ang kanyang inadapt na pangalan ngayon. At maging noon. Ngayon, di nagrally siya, wala siyang makasama. Komo siya ay kilala ng mga pulis sa buong metropolitan Tokyo. Ang ginawa niya, nakiusap siya sa mga pulis. Nasamahan siya sa pagpoprotesta sa gagawin niyang rally, mga kaibigan. Alam ba ninyo, sumama yung mga Hapon na pulis naka-civilian clothes. Yung mga pulis. At sinamahan siya ilang pirasong pulis para mag-rally dun. Para tutulan yung pagbebenta na yan ng property natin. Katunayan ito mga kamag-anak ni Mrs. Aquino ang behind dyan nung panahon na yon. Na tinangkang ibenta yan. At ang nakuha pa nilang interpreter, kakilala ko, mga kaibigan, Pilipinong marunong mag-Japanese. Yun ang kinuha nilang interpreter nung maganap yung transaksyon na yan nung
ibinebenta nilang kasalukuyan yan. Ngayon, meron merong pagkakataon na yun nga, naikwento sa atin nung interpreter kung sino-sino yung mga kasama na yan sa transaksyon nung binabalak ibenta ito. Doon ko sa kanya nalaman na mga kamag-anak ni Mrs. Cory Aquino. Meron akong naalala pa na ikukwento sana, medyo nawala sa isip ko dahil ang iniisip ko ngayon, birthday ni Arlene Birthday ho ni Arlene Tanyedo Barrias sa Amsterdam. Ilang minuto na lang, birthday niya na, mga kaibigan. Kaya tayo po babati muna. Babatiin ko muna si Arlene Tanyedo Barrias sa kanyang kaarawan ngayon. Pero siya'y nasa Amsterdam. Mabuti na lamang at nakalabas na siya sa ospital. At dahil birthday po ngayon ni Arlene, at lahat ng may birthday ngayon, narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka, at abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Magpapatuloy po tayo. Ito, naalala ko na. Kanina binabanggit ko yung bagong kinalalagyan ngayon ng ating Philippine Embassy sa Tokyo. Ito nga ho yung Ambassador's Residence na tinayuan ng building. Inalis na doon sa Nampeiday at meron tinayong building dyan. Kailan ho naitayo yan? Naitayo yan panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Ito, nagkaroon nung bago ho nila gawin yan, ito nakakabuisit Paimbestigahan ninyo yun. Sino nagpatayo ng building? Kasi po, dyan sa building ngayon, natin dyan, isang floor na lang nung building. Ewan ko kung ilang palapag yan. Isang floor na lang dyan ang inookupahan ng Philippine Embassy. Hindi ko alam kung ano yung mga iba-ibang floor dyan, kung yan ba'y inupahan at sino nagpaupa dyan. Sapagkat nung panahon ho ni Gloria Macapagal Arroyo, siguro mga 2004 or 2005, let's say, merong isang media forum dyan po sa Ambassador Hotel. Ang pangalan ng forum Newsstand Forum. Naging panauhin dyan yung National Security Advisor noon ni Cory, si Norberto Gonzales. Mga kaibigan. Naging guest siya dyan at nakadalo ko doon para makapagtanong. Sapagkat noon, alam ko na meron na namang plano na ibenta ito. Ito mga property. At ang nagtanong ako, mga kaibigan, iba ang paksang pinag-uusapan. Bigla akong nagtanong. Yung paso ko kakaiba sa lahat. Kasi hindi naman yun ang
mga itinatanong nila dahil wala sa kanila nakakaalam nun eh. Ha? Madalas magimbal sa akin yung forum eh. Ha? Nauuwi sa Katayan eh, yung forum, Katayan ng Katotohanan. Eh di ba kaya nagpo-forum para lumabas ang katotohanan, di ba? Ngayon, eto na nung nagtanong ako. Tinanong ko ngayon na kayo po ba nalalaman ninyo na ibinebenta itong property na ito. At ang isa sa mga nag-aahente para maibenta itong property na to, yung inyong deputy security advisor. Sino yon? Si General Bertus Hill. Mga kaibigan, yung naging Chief of Police din ng Maynila. Si Bertus Hill. Masiba sa pera yun eh. Nung nasa Maynila yun, kaupo lang, Rolex kagad ang naging relos nun eh. Mga kaibigan, si Bertus Hill. Tinanong ko yun, alam ba ninyo nangyari, ginawa? Nitong nandilat ang mata ni Norberto Gonzales sa akin. At pagkatapos, yung kanya mga security aid, kinukunan ako ng camera. Yung mga kala mo eh. Kuwang ka, may ginawa kang malaking kasalanan, mga kaibigan. Parang yung lumalapit sa akin, kinukunan akong mabuti nung camera. Mga walang hiya. Kaya ako duda, itong Roppongi property na ito na tinutukoy pinagyayabang nitong si Locsin, ba't di mo banatan si Gloria Macapagal-Arroyo? Questionin mo. Questionin ninyo. Kaya ako noon nawalan ako ng gana kay Nene Pimentel eh. Kasi, nung aming ibulgar ito, sa panahon ni Cory, sila yung mga senador na nagpa-imbestigan yan. Pero nung panahon ni Gloria, rin siya, naging Gloria rin siya. Mga kaibigan, pagkatapos na mapatalsik sa pwesto si Plander Estrada, tapos naging Gloria din siya. Mga kaibigan, kasi di ba sinasabi ng Korte Suprema, ang bentahan ng property ng Pilipinas dapat merong sa buwatan. Nag-a-agree o sumasang-ayon ang presidente at ang Kongreso. Ano ba Senado? Di ba Kongreso yan? Mga kaibigan. Kaya doon tayo nagtaka at itinanong natin ito sapagkat merong impormasyon na nakarating sa akin. Hindi na ito galing sa Japan. Nagtaka nga rin ako bakit yung nasa Japan tumahimik eh. Nung itayo yung bagong Philippine Embassy. Ang balita ko, yan parang build, operate, and transfer ang mangyayari. Hindi ako sigurado Pero nung questioning ko yan, bakit nandilat ang mata at hindi sinagot ni Norberto Gonzales yung aking katanungan sapagkat may iskandalo wala nakakaalam mga kaibigan 2 beses ako naka-jackpot doon sa forum na yun, makakala ninyo. Yung una, walang kinalaman sa Roppongi, pero nataranta yung pong dating hepe ng POEA. Gloria rin ito Ano ba pangalan nung babae na yun dating administrator ng POEA? Yung nakakalbo na? Sa panahon ni Gloria? Alam ba ninyo, tinanong ko sa kanya, kasi nagyayabang Nagyayabang. Doon ako asar na asar Yung binobola mo lahat ng tao, ito naman mga utu-utong media, kung ano lang yung sinasabi nung kausap nila, nandun lang sila umiikot. Ayaw nilang magtanong nung mas malalim na katanungan.
Kaya, ang nangyayari, napag-iinitan ako sa mga forum na dinadaluhan ko. Ano tinanong ko ron? Si Baldos, yun ang apelyido nun. Rosalinda Baldos. Yan yung POEA administrator. Alam ba niyo, tinanong ko dyan? Sabi ko hindi ho ba ang POEA at ang OWA sa bisa ng Migrant Workers Act of 1995, hindi ho ba supposed to be abolished na yan? May batas Nataranta, mga kaibigan. Sino ito? Gano'n na. Tapos inawat na ako. Nung dating isa pang bata ni Gloria na dating loyalist, na naging bata ni Gloria, yung tagapagsalita dati ni Mrs. Imelda Marcos na si Roger Paywan. Abay, inawat ako. Yung pala, ang gusto nila mangyari dun sa forum, sila nag-iimbita ron arigluhan lang. Yung kumbaga kamutan lang ng likod. O kaya, nagalit sa akin Ultimo yung mga media betis dun Media. Nagtatanong kung ano-ano lang yung tinatanong. Yung makikiliti, yung kung paano kikilitiin, yung tinatanong nila. Siguro may tinatanggap sila ron. Di ba? Katulad no, si Roger Paywan, di ba bandang uli, naging, pamasak butas na nakuha na press secretary yata, o undersecretary, nung malapit nang mawala si Gloria sa pwesto. Unang nalagay yun sa TESDA. Mga kaibigan. Nawindang sila totoo yung sinasabi natin. Totoo yung tinatanong ko Sapagkat, yun din pong abolition ng OWA at saka ng POEA, tinakba nila yan Binago nila ng lihim. Palihim na inamyendahan 2 beses. At sa pagkakatanda ko nung ating pong binabanatan ito sa radyo, nung nandun pa tayo sa isang malaking himpilan, mga kaibigan, alam ba ninyo na si Attorney Alan Pagya humanga doon sa ating expose na yon. Sapagkat pagkatapos nating ma-expose yun, nag-research siya. Abogado yun, di ba? Magaling na abogado yun Yung pa, hindi maloloko yun. Ni-research niya. Abay, sabi niya sa akin, ituloy mo yan. Huwag mong titigilan yan. Winalangya nila ang mga OFW. Ginancho. Ginancho ng gobyerno. Inamyendahan pala yung Migrant Workers Act of 1995 kasi nasasaad po ron after several years na may sa batas yun ay i-abolish na ang POEA at ang OWA. Maraming kumikita na mga mambabatas. Diyan na nagkadugtong-dugtong. Si Jinggoy Estrada nun, siya ang chairman ng OFW committee sa Senado. Kumikita sila. Si Villar, ang Senate President, mga kaibigan, nung baguhin ang batas ng lihim, walang consultation. Ang nangyari, nung i-research ni Attorney Alan Pagya, ang sabi niya, nangyari diyan ganito. Dapat sa panahon ni ERAP, abolish na yan. Mga year 2000. Abolition na sana, wala na sanang POEA, wala na sanang OWA. Batas yun Ang pangalan ng batas na yun, Migrant Workers Act of 1995. Nung iniresearch niya, sabi ko, bakit nagkaganon? Paano nangyaring naamyendahan niya nang hindi alam? Ganito yan, pinaliwanag niya sa akin. Hindi ba nung panahon ni ERAP hindi nagtagal si ERAP?
nagkaroon ng malaking issue. Naging abogado siya ni Erap eh. Year 2000, di ba, napatalsik si Erap? 98, na luklok si Erap. Sabi niya, nakalimutan nila yan na may ganyang batas. Ang nangyari, na-overtake ng events. Di ba? Natakban eh. Dahil dun sa pagkakapatalsik kay Erap, nagkaroon ng iba ng mga issue, di ba? Iba na nakaupo, si Gloria Macapagal na, mga kaibigan. Pagkatapos, siguro dahil doon sa matapos kong tanungin, yung POEA, ngayon ko nare-recall, matapos kong tanungin yung si Baldos, mga kaibigan, nakarating sa mga mambabatas ito. Ang ginawa nila, ni-repeal nila yung batas para wag matuloy yung abolition ng POEA at saka ng OWA. Ang problema ito, sabi ko, di ba, as far as the law is concerned, habang wala yung amendment ng batas, hanggang hindi nire-repeal yung batas, hindi ba dapat stop ang collection ng butaw sa POEA at saka sa OWA? Kung ano man yung mga fees na dapat kolektahin ng OWA at saka ng POEA, dapat yun, sa bisa ng batas na yan, hindi sila mangungulekta. Sabi ni attorney, yan, ituloy mo yan. Dahil yan, istapa. Siguro, pagpalagay natin, 4 na taon o 5 taon, wala nang legal authority ang OWA at ang POEA para mag-function. Siyempre, kasama sa function, mangulekta. Wala na sila nun eh. Kasi may batas na eh. Abolish na sila. As of year 2000, wala na sila. Under the law. So, kako, na-repeal ito halimbawa, 2005. Yung batas. From year 2000 hanggang year 2005, nangungulekta pa rin ng POEA. Wala pa yung amendment sa batas. Hindi pa nababago yung batas. Yan ang ituloy mo. Ang tawag dyan, sabi ni attorney, istapa yan. Dapat isauli nila yung lahat ng perang nakolekta nila in between o sa pagitan na merong batas na lusaw na yung POEA at saka yung OWA hanggang sa magkaroon ng panibagong batas. Yung pagitan na yun na nangungulekta sila, dapat yun ay ibalik nila lahat yung pera. Kinuwenta niya, in-estimate, sabi ko, magkano yan? Ang laking pera niyan. Bilyon-bilyon yan. Sabi niya, that time, tinignan niya ang website ng government website ng POEA. Sa record ng POEA, that time, umaalis na OFW kada araw 3,000. 3,000 OFW. Ngayon, araw-araw yun Wag na natin na niyang isama yung linggo at Sabado. 5 days a week. Halimbawa, nangungulekta sila ng 10,000 na lang. Maliit yun 15,000 yata ang more than 10,000 ang kinukolekta pag kinuwenta mo sa bawat isang OFW. Ngayon, sa 10,000, wag na nating sabing 3,000 yung malis, 2,000 na lang. 5 times a week. Gaano karami ang umalis na OFW mula 2002 hanggang 2005?
Ganong kalaki yung pera. Sipin ninyo. Hindi pwedeng nakawin. Hindi ba? Oh, yan po mga kaibigan. Mabuti naman at nabulgar, pero dapat ibulgar ngayon. Sinasabi ko lang sa inyo dahil ako tinuturing kong tayo nagkaroon ng bahagi sa mga isyong ito, katulad niyang bentahan na yan sa Roppongi, sa property natin sa Japan. Yung mga bentahan na yan, pinagpagura natin yan eh. Tumaya tayo dyan eh. Mga kaibigan eh. Para wag matuloy. Yun nga, dapat malaman ngayon sino itong mga hayop na ito na nasa likod na naman ng maitim na plano. Yan ang sabihin mo, Teddy Boy Finger. Sino yung mga hayop na yan na talagang masisiba talaga sa pera, mga kaibigan? Talagang wala nang habas ang nakawan sa administrasyong ito. Kaya lusot si Duque. Diba? Yan ang mga katunayan eh. Ano pa inaantay? Si Soto magtataka ka pa. Nagtaka raw siya oh. Natulala raw siya. Ha? Ba't ka matutulala? Senate President ka, kami hindi. Di ba sinasabi na namin, walang mangyayari dyan? Halata, hindi ba halata? Presidente Duterte mismo nagsasabi, walang kasalanan si Duque. Tapos pinaiimbestigahan kunyari. Ano kayo? Kahapon lang pinanganak? Anak ka ng... pero mga kaibigan, tayo po wala na namang oras. Sabi ko nga, pagpaumanhin ninyo dahil tayo po ngayon hanggang bukas, 1 oras lamang dahil kailangan natin magpahinga dahil sa umaga meron tayong obligasyon na gagampanan hanggang bukas. Kaya ngayon 1 oras lang tayo, bukas 1 oras ulit. Sa Webis po ang broadcast natin ng 2 oras. At maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay. Binabati ko lang muna ito pong si Aliza Guillermo Mandujano na nakapagtapos ng kanyang master's degree in business management sa London University. At ang recognition po ay sa October 8, 2020. Binabati ko ang kanyang ina na si Nina Richie Guillermo at si Aliza Guillermo Manduano ay apo ni Mirna Guillermo ng Chicago. Wala na po tayong oras. Maraming salamat po. Hanggang bukas na muli. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo.
ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong